Purihin po ang Panginoon, isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa. Tayo po muna ay manalangin. Tunay nga po Diyos, dakila ka at makapangyarihan, na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa, maging sa aming kalagitnaan. Salamat Panginoon sa pagkakataon na ito na kung saan ay amin pong mapapakinggan ang iyong banal na salita, na ang salita mo Diyos ang siyang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa sa bawat isa. Kaya dalangin po God, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, salamat sa pagkakataon na ito at muli tayo pa ay nagkakatipon-tipon. Maging ang ating mga online viewers, isa pong mapagpalang hapon. So, nakahanda na po ba tayo sa kanyang banal na salita? Amen. Kung handang-handa na, please open your Bible in the book of Luke 10 verse 25. So, ito po yung ating text sa hapon na ito, matatagpuan in Luke chapter 10 verse 25. Okay, ang sabi po dyan, on one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. So, ito po, itong expert of the law na ito, talagang alam niya ang salita ng Panginoon. At sinubukan niya, sabi nito ang Panginoon. Sabi po niya, Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? So, ito po yung kanyang katanungan. Which is, kung titingnan po natin, hindi lamang po itong expert of the law na ito ang dapat magtanong sa Panginoon, kundi maging bawat isa po sa atin. At napakagandang katanungan po ito, na what must I do to inherit eternal life? So yan po yung pag-uusapan natin this afternoon. What must I do to inherit eternal life? Sabi ko nga, ang gandang katanungan. Kasi kung ito po yung tanong natin, alam natin na darating ang pagkakataon na tunay, makakapiling natin ang Panginoon. Kasi nga nalaman natin kung ano yung ating mga gagawin in order to inherit eternal life. So, what are the things to do na kinakailangan po na gawin po natin upang sa ganoon ay makakamtan po natin ang pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Sabi doon sa Luke 10 verses 26 to 28. Ituloy po natin. Diyan po natin kukuhanin yung number 1 natin na gagawin, things to do, in order to inherit eternal life. Sabi po diyan sa verse 26, what is written in the law? He replied, how do you read it? Verse 27, he answered, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. So, yan po ang sinabi ng Panginoon. And then in verse 28, idagdag natin, you have answered correctly. Jesus replied, do this and you will live. O, ayan. So, yan po yung number 1 na gagawin po natin. Number 1 is that we need to obey His commands. Ano po yung command ng Panginoon na ang sabi dyan sa ating binasa? Love the Lord your God with all your heart. So, mahalin po natin ng buong buo ang Diyos with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. At alam natin na this is the first and the second commandment in the Old Testament. Ito po yung summary ng tinatawag na 10 Commandments in the Old Testament, na naging 2 commandment na lamang po in the New Testament. Tingnan ulit natin yung version ni Matthew 22, verses 37 to 39. Okay. Sabi din po dyan sa Matthew 22, verses 37 to 39, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Verse 38, then sabi niya, this is the first and greatest commandment, which is in the Old Testament. Ito po yung tinatawag na commandment 1, 2, 3, 4. Kaya kung babasahin po ninyo in the book of Exodus, nandun yung makikita natin doon yung the 10 commandments of God.
So yung commandment number 1, 2, 3, and 4. Ito po yung ibig sabihin na ang sabi niya dyan, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Okay. And then in verse 39, sabi niya, okay, verse 39. And the second is like it, love your neighbor as yourself. So, sa Old Testament po, itong second commandment in the New Testament, ito yung commandment 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na sinam up na lamang po na ang sabi doon, love your neighbor as yourself. Kaya sa New Testament, naging 2 commandment na lamang po ang 10 utos ng Diyos in the Old Testament. Which is na kung titingnan natin, ay ito po yung dapat natin gawin. Love your neighbor. Paano ba natin mamahalin ang ating mga kapitbahay, no? Or kakilala? Diba sabi doon, wag kang magnakaw, wag mong patayin. Ayan, yun yung sinasabi in the Old Testament, no? Kaya love your neighbor as yourself. Tulad din po ng pagmamahal natin sa sarili. Kaya hindi lamang po yung sarili natin yung minamahal natin. We need to love one another. And that is the command of God. Magmahalan kayo upang patunayan ninyo na tunay na ako ay naghahari sa buhay ninyo. Yan po ang sabi ng Panginoon. Romans 12 verses 1 to 2. Sabi ulit sa Romans 12 verses 1 to 2, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Kaya sinasabihan po tayo ng Panginoon, mga kapatid, na ialay po natin ang ating sarili as a living sacrifice. At alam natin na ang nais ni Lord ay mamuhay tayo sa mundong ito na nakakalugod sa kanyang harapan. So paano po tayo nakakalugod sa harapan ng Panginoon? Pag sinusunod natin ang kanyang salita. Remember, we are serving a holy God. Kaya ang nais din po ng Panginoon, sa bawat isa sa atin ay mamuhay po ng may kabanalan sa mundong ito. We are not perfect, marami tayong mga weaknesses, marami tayong mga nagagawang hindi tama, but praise the Lord, because of our relationship to our Lord Jesus Christ, He make us righteous. Yun po yung kagandahan. And because of the Word of God na ating napapakinggan, ito po yung naggagabay sa atin. Kaya kung tayo ay susunod sa salita ng Diyos, magiging kalugod-lugod po tayo sa harapan ng Panginoon. Another in Colossians 3 verses 12 to 17 as our supporting verse. Sabi niya ulit dyan sa Colossians 3, ay hindi pa tayo tapos doon pala sa verse 2 ng Romans 12. Ayan. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Para malaman po natin ang kagustuhan ng Panginoon, the will of God in our life, we need to have a renewed mind. Unless kasi mga kapatid na mabago po yung klase ng kaisipan meron tayo, mababago rin po yung takbo ng ginagawa natin. Kaya we need to have a renewed mind. Kasi kung hindi na-renewed yung mind natin, walang pagbabago sa buhay. Kasi kung ano yung nasa isip mo, yun din yung ginagawa mo. Kaya kung hindi nababago yung isipan, hindi rin nababago ang gawa. That's why, sabi diyan, we need to have a renewed mind so that we may be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Colossians 3 verses 12 to 17. Sabi niya ulit sa Colossians 3 verses 12 to 17, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. So ito po dapat yung talagang gawin natin sa buhay natin. Clothe yourself. Ibig sabihin, nandun na i-apply natin sa ating buhay. Gawin natin, sabi diyan, maging mabait tayo, compassion, kindness, humility, pagiging mababang loob,
gentleness, and patience. Next verse, please. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. So, magpatawaran ang bawat isa. Ibig sabihin, meron mang hindi pagkakasunduan, pero sabi nga sa kanyang salita, bago lumubog ang araw, dapat peace be with you. Kaya mga anak ng Diyos, talagang kapag po sa vocabulary natin yung word na peace be with you. Kaya wala pong nakikipag-away na anak ng Diyos. Next verse. And offer all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. So makikita po natin dito ang kapangyarihan ng pagmamahal. No? There is power sa tinatawag na pag-ibig, mga kapatid. Kaya kung yung puso natin punong-puno ng pagmamahal, kung tayo ay punong-puno ng pagmamahal, ayan, talagang magiging hindi ka ba makikipag-away sa mundong ito kasi saktan ka man nila, but for you, you can easily forgive. Amen. Yun po yung kagandahan. Pagtunay na may pagmamahal na naghahari sa puso natin. Next verse. Let the peace of Christ rule in your hearts. Ang kapayapaan na galing sa Panginoon. Panatilihin po natin, mga kapatid. Since as members of one body, you were called to peace and be thankful. O, tingnan po ninyo, ayan, it confirm na tayo ay tinahawag sa mundong ito na mga taong may kapayapaan. Kaya kung sinasabi mo na ikaw ay isang taong payapa, ibig sabihin talagang hindi ka marunong makipag-away sa mundong ito. Payapa ka nang nabubuhay, namumuhay. Okay, verse 16. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Kaya napakaganda po kung meron tayong singing heart ba. No? Singing heart, praising heart, na palaging nagpupuri sa Panginoon. And verse 17, sabi po ng Panginoon, and whatever you do, ano man daw po yung ginagawa natin, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Kaya kung i-apply po natin itong salitang ito na ano man ang ginagawa natin to para sa Panginoon, I believe na mai-inspired po tayo. Hindi natin masasabi na wala naman akong ginagawa para sa Panginoon. Sabi nga niya dyan sa salita ng Panginoon, whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Kasi kung gagawin po natin na ang mapupurihan ay ang Panginoon, I believe that we are doing good. Okay, so number 1 na gagawin natin is obey His commands. Kasi ang question kanina, what must I do to inherit eternal life? Number 2 na gagawin natin, it is in Mark chapter 10, verses 17 to 22. Okay. Sabi diyan sa Mark 10:17 to 22, as Jesus started on His way, a man ran up to Him and fell on his knees before Him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? O, tingnan po ninyo. Ito rin po yung tanong dito na siya rin yung katanungan kanina sa ating text in Luke chapter 10 verse 25 na ang sabi diyan, no? What must I do to inherit eternal life? Verse 18. Tingnan din po ninyo yung sinagot ng Panginoon. Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. And then next verse, sabi niya, you know the commandments. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, you shall not defraud, honor your father and mother. Next verse. Teacher, he declared, all this I have kept since I was a boy. O, tatalunin pa tayo ng tao ito. Kasi tingnan ninyo, yung mga sinabi ng Panginoon, sabi niya, hindi niya ginagawa, He kept it since he was childhood.
Tayo kailan lamang na parang sumunod tayo sa Panginoon, di ba? So, kung tutuusin, itong taong ito, he is more righteous than to us kasi since pala nung pagkabata niya, ay sinusunod na niya itong mga utos na ito. Actually, yung utos kanina, that is the 10 Commandments of God, na sinusunod niya. And then verse 21, sabi diyan sa verse 21, Jesus looked at him and loved him. Tingnan niya, mahal siya ng Panginoon. One thing you lack. Pero may kulang sa kanya. One thing you lack, he said. Go, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Wow, parang itong sinabing ito ng Panginoon, medyo magque-question na siya. Kaya sabi ko yan sa verse 22. In verse 22, at this, the man's face fell. Parang nalungkot siya. Makikita mo sa kanyang reaction na nung mapakinggan niya yung sinabi ng Panginoon na bago. And then sabi niya, he went away sad. Umalis siya na malungkot. Because he had great wealth. Kaya mahirap ang mayaman. Kasi baka yung kayamanan na yan pa yung magiging way para hindi ka makarating sa kaharian ng Panginoon. So number 2 po na kinakailangan gawin natin, ito yung tinatawag na willingness. So makikita natin na itong taong ito, he is not willing to obey yung sinabi ng Panginoon. No? Na kung tutuusin, wala namang imposible sa Panginoon. Tinitingnan ni Lord kung willing ba siya na kahit na mayaman, willing na ibigay niya lahat-lahat. Kasi ang Diyos po ay pwede niyang ibalik. Siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Ang nais po ng Panginoon ay willing ka ba? Susunod ka ba? Yan yung gustong tingnan ng Panginoon para maipakita mo kung tunay na ikaw ay naglilingkod sa akin at tunay na tapat. So ang hindrance po dito sa ating binasa, yung kanyang kayamanan. Kaya nga sabi sa kanyang salita, it is very hard for a rich man to enter the kingdom of God. No? Mahirap. No? Siguro kung naging billionaire tayo, wala tayo. Kasi hindi na natin kinakailangang magpungyan, isn't it? So kung hindi tayo nagkungyan, maaaring marami sa atin ang hindi nakakilala sa Panginoon. So yung willingness, napakahalaga po ng willingness mga kapatid. Ang pagsunod sa sinasabi ng Panginoon. Maano na lang na itong taong ito yun pala yung sinabi ng Panginoon. Kasi yung commandment ni Lord, sabi na sinusunod ko lahat yan. Pero pagdating pala sa pera, ang pag-uusapan, naku, question mark na. Kaya tingnan natin. It's a lesson. Kasi ang tinitingnan ni Lord ay yung willingness natin na mag-obey sa kanyang utos. Dahil napakahalaga po yan mga kapatid. Na kung tutuusin, itong lalaking ito talagang for him, hindi niya kayang iwanan yung karangyaan na kanyang nararanasan sa mundo. Parang sinasabi niya na, Lord, hindi ako mabubuhay sa mundong ito pag wala akong hawak na pera. Pero alam natin na kung may Kristo sa buhay, we will become complete. Nagiging kompleto po tayo. No? Kasi nandyan ang Panginoon. No? Nagagabay, tutulong sa atin, and God knows kung ano ay yung pangangailangan natin, and God is able to meet our needs. Ang tinitingnan po ni Lord ay ang willingness po natin. Kaya tingnan natin mga kapatid, willingness ang hanap ng Panginoon. Isaiah 1 verse 19. Sabi ulit dyan sa Isaiah 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land.
Which is, ang ibig sabihin, pag willing tayo at nag-obey, pagpapalain tayo ng Panginoon. You will eat the good things of the land. Pagpapalain niya ang gawa ng ating mga kamay. Yan po ang pangako ng Panginoon. Kaya dito makikita natin talaga na testing kung willing tayo o nag-obey tayo sa Panginoon. Colossians 3 verses 23 to 24. Okay, sabi niyo ulit. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Verse 24. Since you know what you will receive that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Kaya ito pong Colossians 3 verses 23 and 24, bagay na bagay po sa ating lahat. Kasi kung itong Word of God na ito ay i-apply natin, alam po ninyo, sa lahat ng ginagawa natin, maiiwasan po natin mag-murmur, maiiwasan natin mag-complain, because ang iisipin natin, ginagawa ko ito because, Lord, you are my master. Diba? Yes. Talaga, mga kapatid. Kasi lalo na pagpagod tayo, no? Do this, do that, si amo, hindi mo patapos yung isa, sinasabi na naman yung isa, minsan nakaka-high blood. Pero kung itong salita ng Panginoon yung talagang i-apply natin, kaya nga ang ganda po nitong Word of God na ito, bagay na bagay, kaya i-memorize po natin. Because it will remind us, yung time na pagod ka na, gusto mo nang mag-complain, gusto mo nang mag-murmur dahil sa ang dami-daming trabaho. Pero as you have that Word of God, no, talagang imbis na lalabas yung para bang natutulala ka o parang merong something na nag-i-stop sa'yo because you know the Word of God. You are doing it not for the earthly master, but to the Lord whom we are serving. At sabi po niya dyan, si Lord ang magre-reward sa bawat isa sa atin. Kaya be faithful lang po. Ano man po yung mga gawa natin, ginagawa natin, maging sa inyong mga earthly master, do it for the Lord. No? Kasi kung yun po yung ating purpose sa ating mga ginagawa, maiiwasan po natin talaga mag-murmur at mag-complain sa mga bagay na ating ginagawa. And of course, kinakailangang mahalin natin yung mga trabahong ibinigay sa atin. Kasi kung magko-complain ka dun sa trabahong ginagawa mo, lalo ka lang mapapagod. Pero kung ini-enjoy mo, nawawala yung pagod. Kaya tunay po mga kapatid. Okay. Number 3 na kinakailangan gawin natin in order to inherit eternal life is that, and Mark chapter 10 verse 21. Okay, sabi ulit dyan sa Mark 10 verse 21, Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said, go, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. The word, then come, follow me. That is our number 3. Na ang sabi ni Lord, then come, follow me. Sumunod tayo sa Panginoon. Kaya kung willing tayo, obedient tayo, and then the next na gagawin natin is follow Him. Kasi yun ang sabi ni Lord, then come, follow me. Deuteronomy 13 verse 4. Sabi niya sa Deuteronomy 13 verse 4. It is the Lord your God you must follow, and Him you must revere. Keep His commands and obey Him. Serve Him and hold fast to Him. So, paulit-ulit lamang po, di po ba? Na talagang ang hinahanap ng Panginoon ay ang paglilingkod sa Kanya ng buong puso't katapatan, without reservation.
Pag sinabi natin, Lord, here I am, ang nais ni Lord ay 100% buong buo. Yan po ang nais ng Panginoon na paglilingkod po natin. No? And John chapter 8 verse 12, sabi ulit ni Lord, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Kaya hindi po nakakatakot, mga kapatid, na sumunod sa Panginoon. Kasi alam natin na siya ang ilaw sa mundong ito. Kaya kung susunod tayo sa Kanya, talagang magiging maliwanag ang buhay natin sa mundong ito. Kaya sabi ni Lord, then come follow me. Kaya nararapat lamang po na sundin natin ang Panginoon at hindi po tayo mawawala sa ating buhay, mga kapatid. Nakikita po natin yung liwanag na tinatahak natin. May liwanag ang buhay natin. Wala na po sa kadiliman. So ito po yung kagandahan. Kaya nga sinasabihan tayo ng Panginoon. Kasi ang nais ng Panginoon, bawat isa po sa atin ay makarating sa Kanyang kaharian. Kaya sabi nga natin kanina, hindi lamang po itong nag-ask ng question kay Lord na, what must I do to inherit eternal life? But even for each one of us, you and me, bawat isa sa atin, ito po palagi yung ating katanungan sa Panginoon. Para sa ganun ay sasabihin ni Lord kung ano nga ba yung mga dapat nating gawin in order to inherit eternal life. Because eternal life is eternity. Remember, our final destination should be in heaven. Sana nakafocus po tayo doon. At makakapag-focus at alam po natin, while we are still in this world, kasi may chance pa, may pag-asa pa. Pero pag naunat ng dalawang paa natin, wala nang chance. Wala nang pag-asa. So habang may pagkakataon pa, huwag nating sayangin. Kaya napakaganda po, napakainam mga kapatid, na tayo po ay sumunod sa utos ng Panginoon. Dahil kung tayo ay susunod sa utos ng Panginoon, alam mo, hindi tayo mapapahamak. At alam natin na ang kapalit ay pagpapalang umaapaw. Kung titingnan natin is parang simple lang, di ba? Yung mga sinasabi ni Lord, pero sa mga tao, parang ang hirap gawin. Minsan ang hirap gawin. Salamat kay Lord dahil talagang tinuturuan niya ang bawat isa. And Matthew chapter 10 verse 38. Sabi niya ulit yan. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Whoever does not take up their cross. Remember, it's one of us. Meron po tayong cross na dala-dala, mga kapatid. Kaya yung cross na dala-dala natin, no, talagang dalhin natin while we are following the Lord Jesus Christ. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na, oh cross, dyan ka basta ako susunod lang kay Kristo. Kasi ang bigat-bigat mo. No? Ang bigat-bigat mo, wala. Hindi ka rin makakasunod sa Kanya. Kasi ang sabi niya, take up their cross and follow me. Kasi kung sumusunod ka lang, na wala ka namang cross, ang gusto mo lang pag maganda ang buhay mo, sige, follow ka lang ng follow kay Lord. Pag dumating ang bagyo, ayaw mo na. Nanghihina ka na. Ayaw mo nang maglingkod, which is very, very wrong. Kaya sabi ni Lord, take up their cross and follow me. Yan ang dapat nating gawin in order to inherit eternal life, mga kapatid. So sa pagsunod po natin sa Panginoon, of course, we need the Word of God. Kaya nga, tayo po ay nakikinig, nag-aaral sa salita ng Panginoon para maliwanagan po ang bawat isa, para makasunod po tayo sa Panginoon nang naayon sa Kanyang pamantayan. Remember, hindi na po yung sarili natin ang nasusunod. It's already the will of God. It's already the will of God.
Kasi unless kasi na nahahayaan natin na kikilos ang Diyos sa buhay natin, makakakilos siya. Pero kung ikaw mismo yung nagbibigay ng hindrance, mahihirapan ka. Ang mangyayari lang, struggle ka ng struggle. Eh dapat ang paglilingkod sa Panginoon, free stress tayo. Free struggle, ika nga. Kahit na may testing, may trials na nangyayari, parang okay lang, kayang-kaya. At yun po ang nais ng Panginoon. Kaya, we can carry our cross. Kasi hindi naman tayo nag-iisa na nag-carry sa mga cross natin, mga kapatid. Tinutulungan tayo ng Panginoon. Tinutulungan niya tayo. Sino ba naman ang walang cross na dala-dala? Oh, lahat ng tao sa mundong ito, may cross na dala-dala. Oh, ang kabutihan lamang po, lamang na lamang, ang mga taong may Kristo sa kanilang buhay. Kasi meron silang sasandigan, meron silang lalapitan, meron silang kakapitan. Kaya, napakainam, napakaganda na talagang isinasali po natin sa buhay natin ang Panginoon. Okay. Pang-ilan na ba tayo? Pang-apat na? Yes, Pastor. Pang-apat na. Pang-apat na, it is in John chapter 10, verses 27 to 28. And number 4. My sheep listen to my voice. O yung mga tupa, marunong makinig sa boses ng kanyang pastol. I know them and they follow me. Verse 28. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. So, ang number 4 po natin, na makikita natin dyan is, listen to His voice. Dahil ang mga tupa ni Kristo ay marunong makinig sa tinig ng kanilang pastol, sa kanilang shepherd. And our shepherd is no other than the Lord Jesus Christ. Yeah. Dapat marunong makinig. Kilala mo na yung boses, di ba? Kilala mo yung boses ng iyong mga tupa. At even for you, na isang tupa, kilala mo ang boses ng shepherd mo, ng master mo. So, sabi po yan, listen to His voice. Makinig po tayo, mga kapatid. And Romans 8, verses 35 to 39, sabi niya ulit, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? O, tingnan po ninyo yung mga cross na ito. Ang daming mga hirap, trouble, napakaraming mga hardship, difficulties, even persecution, famine, nakedness, or danger, or sword. Verse 36. As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. And verse 37, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. So ito po yung status natin, mga kapatid. Huwag nating kalilimutan na anuman ang sitwasyon, anuman ang nangyayaring testing sa buhay natin, remember, we are more than conquerors. Amen. Si Alexander the Great, he is called conqueror. Samantalang dyan, more than conqueror. Oh, di ba? So, more than Alexander the Great. Ang magiging status ng bawat mananampalataya. And then, verse 38, sabi niya dyan, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers. Talagang no one can separate. And verse 39, sabi niya, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Kaya kung merong Jesus na naghahari po sa buhay natin, mga kapatid, tanging siya lamang po yung pag-asa natin.
Tanging siya lamang. Dahil kung may Jesus sa buhay natin, sabi diyan, walang sino man, sabi, ang makapaghihiwalay sa pagmamahal natin sa Diyos dahil may Kristo na naghahari sa buhay po natin. Kaya napakahalaga na talagang isinasali natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin. So, matuto po tayong makinig sa Kanyang boses. At paano ba tayo nakikinig? Ayan, sa salita ng Diyos na ating napapakinggan. Remember, Word and Jesus, they are one. Iisa lamang. Kaya kung nakikinig tayo sa salita ng Diyos, ibig sabihin, pinapakinggan natin ang Kanyang tinig. Kaya mahalaga na ang salita ng Diyos ay maging bahagi ng buhay natin. And remember, the Word of God, ito po ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. Kaya balanse lamang yung ginagawa natin. Kung gusto nating ayusin yung ating natural, physical life, ganun din po ang ating spiritual life. Mas mahalaga pa nga ang spiritual life. Kasi ang spiritual life, it is for eternity. Samantalang ang natural, physical life ay dito lamang sa mundo. May hangganan. And what we are looking and longing for is life eternity with our Lord Jesus Christ. Buhay na walang hanggan, mga kapatid. So ito po yung tanong ng taong ito. What must I do to inherit eternal life? Na ang lahat ng tao sa mundong ito, dapat ito yung kanilang katanungan sa kanilang buhay. At kung tutuusin, ang kasagutan din po ay nasa Kanyang salita. Sinagot na ng ating Panginoon, di ba? At number 5 natin. Ang number 5 natin, in order to inherit eternal life, is that remain in Him. Which is in John 15, verses 4 to 5. Yan yung panglima natin, remain in Him. Manatili tayo sa Kanya. And John 15, verses 4 to 5. Punta muna tayo sa John 15. Sabi po doon sa John 15, verses 4 to 5. And John 15, verses 4 to 5, sabi po rito sa Kanyang salita, Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. Remember, we are called branch. And the vine is no other than the Lord Jesus Christ. So, kinakailangang manatili tayo para tayo ay mamunga. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. And then in verse 5, sabi po dyan, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kaya dito makikita natin mga kapatid, na tunay walang magagawa ang tao pag walang Kristo sa kanyang buhay. Remember, you and me, we are branch. Ang kahalintulad natin ay sanga. Alam natin, in literal, na kung ang sanga ay naputol doon sa puno, ang mangyayari sa sangang yan, unti-unti ay nalalantay sa diin. And then, nagiging dry. Pag dry na yan, makakapamunga pa ba? Hindi na. Kundi, ang gamit ay panggatong. No? Masusunog. So, ganun din ang tao na hiwalay, walang Kristo sa kanyang buhay. Katulad ng sangang putol, na ito ay natutuyo at ang gamit ay panggatong. I-compare mo doon sa sanga na naka-attach in the vine. Habang naka-attach in the vine, meron at merong pag-asa na siya ay mamumunga dahil naka-attach. So, ganun din po ang bawat isa sa atin na kinakailangang naka-attach tayo in that vine. At ang vine ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Upang sa ganoon, tayo ay makapamunga. Dahil ang gamit ng branches, doon nagkakaroon ng bunga.
Bihira lamang po yung puno na may bunga doon sa vine. Yung puno yung prutas na piyas, di ba? Ayan, yung bunga nila, doon mo makikita sa vine. Bihira lang. Mostly, doon sa branches. No? Doon namumunga. Kaya dito makikita natin mga kapatid, na tunay wala tayong magagawa kung walang Kristo na naghahari sa buhay natin. Kaya wag po nating iiwanan ang Panginoon. Dahil ang Diyos ni kailanman, hindi Kanya iiwanan, kapatid. Tao lamang po ang nang-iiwan sa Panginoon. Kaya kung hindi mo siya iiwanan, hindi ka rin niya iiwanan. Pero kung iiwanan mo, wala siyang magagawa. Kasi ikaw naman ang nang-iwan sa Kanya. Pero habang ikaw ay patuloy pa rin na lumalapit, kumakapit, nagpapakumbaba sa Panginoon, nandyan lamang po ang Panginoon. Hindi Kanya pababayaan. Dahil ang pangako niya, I will never leave you nor forsake you. Sasamahan kita sa lahat ng laban mo sa mundong ito. Yan po ang sabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya kung susundin din po natin itong mga sinabi ng Panginoon, ay of course, no, we can inherit eternal life. Kaya wag nating kalilimutan. Ano yung ating napag-aralan po? What are the things that we need to do? Obey His commands. Sumunod sa utos ng Diyos. Pag ang Diyos ang nag-utos, kinakailangan talagang sundin. Kung si amo mo nga mag-utos, sinusunod mo, how much more kaya ang Diyos? Minsan nga, ang tao sinusunod natin, parang nagigilty ka pag hindi mo sinunod yung utos ni amo. How much more ang Diyos na siyang lumalang sa atin? Pag hindi mo nga sinunod yung utos ni amo, natatakot ka. So how much more ang Panginoon? Na mas lalong matakot tayo. Kasi siya ang may hawak ng lahat-lahat. Na kung wala ang Panginoon, wala rin po tayo. Na kung tutuusin, sino tayo sa harapan ng Panginoon? Pero salamat, dahil binigyan po niya tayo ng pagkakataon. Binigyan po niya ng chance ang bawat isa sa atin. Kasi kung tutuusin, naku, ang sama-sama natin. Isn't it? Lalo na isinilang tayo sa mundong ito na walang espiritu ng Diyos. Oo. Talagang marami tayong mga ginawang hindi tama sa ating mga nakaraan. But praise the Lord. Kasi nga nilinis tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo. And now that we come to know Him, at alam natin na kinakailangan sumunod sa Kanyang mga utos, so we need to obey His commands. Kaya pag utos ng Diyos, kinakailangan sundin natin, mga kapatid. Another is that willingness. Willingness. Dapat willing tayo. Sa sinasabi ng Panginoon, willing tayo. Huwag na tayong magdalawang isip. Nandun agad na totally surrender, totally na ibigay natin. Andun talaga yung willingness natin buong-buo. No? Buong pagkatao ang nais ng Panginoon. Willing. Another is that, sabi ni Lord, then come follow me. And then makakasunod na po tayo sa Kanya. Pag tayo ay nag-obey, pag tayo ay willing, madali na lamang pong sumunod sa Panginoon. At habang tayo ay sumusunod sa Panginoon, dadalhin po niya tayo doon sa lugar na napakaganda po. No one can compare. Kaya, mga kapatid, napakainam pong sumunod sa Panginoon. And then another na gagawin natin, listen to His voice. Palagi po tayo makinig sa Kanya. Maging familiar po tayo sa boses ng Panginoon. Hindi sa kung ano-anong boses. Di ba dito sa mundo, pag nakapakinig ka ng awitin, ay, alam mo kung sino yung singer. Isn't it? Kahit na minsan, yung the same yung song, and then, ay, hindi siya yung umawit. Katulad last Friday, sabi ni Sister Lisa sa Friday group, ay, hindi yun Maranatha. That is. Because you will know the voice,
yung totoong mga maranata kaysa doon sa ginagaya lang nila at kunwari they are belong to that maranata group. Because you will know the voice. So napakahalaga po na alam natin yung boses. Kahit na hindi natin nakikita yung tao, di ba? Ayan, minsan makikinig tayo ng mga preaching and then, ay parang boses ni Pastora ito ah. Alam mo yung boses? So, ganun din po ang Panginoon. Dapat alam nating makinig. Yung totoong boses ng Panginoon. Kasi napakaraming mga boses na iba na ngayon, mga kapatid. No? Ingat po tayo, baka ma-deceive tayo. Because deceiving spirit na po ay rampant na po ang deceiving spirit. That's why you and me, we need to know and we need to listen to His voice. Kilala dapat natin ang boses din ng ating Panginoon. And of course, sabi natin, remain in Him. Manatili tayo sa Kanya. Dahil wala tayong magagawa kung hindi po tayo nananatili sa Panginoon. And our conclusion, 1 John chapter 5, verses 10 to 12. Okay, sabi dyan sa 1 John chapter 5, verses 10 to 12, whoever believe in the Son of God, accept this testimony. Kaya kung tayo po ay nananalig, naniniwala sa ating Panginoong Yesus, tinatanggap po natin itong testimony ito. Ano yung testimony? Whoever does not believe God has made him out to be a liar. Because they have not believed the testimony God has given about His Son. So the testimony is that, John chapter 3, verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. So paniniwala. Ito po yung unang step na ginagawa natin. Yung tayo ay mag-repent at tayo ay maniwala sa Kanya. Tanggapin Siya sa ating buhay. Kaya tingnan po ninyo, pag meron pong mga baguhan na dumarating sa church natin, yun bang talagang ipinag-pray natin yung tinatawag na sinner's prayer? Kasi ang prayer na yan ay napakahalaga. Kaya mga kapatid, even for you, I think you also need to let your family to have that sinner's prayer. I-lead ninyo ng sinner's prayer ang inyong mga kapamilya. No? Napakahalaga po kasi in the Word of God, sabi doon, we need to declare, we need to confess that Jesus Christ is Lord and is our Lord and personal Savior. Isingit ko nga. Balik tayo dyan, pero isisingit ko muna ang Romans 10 verses 9 to 10. Kaya nga, napakaganda po na we declare. Kaya kung may mga baguhan, nandun na nililid natin sila in a sinner's prayer. Kaya, mga kapatid, ganun din po, pag meron kayong nanimit sa labas, napakaganda po na ilid natin sila ng sinner's prayer. Our family, lead them in a sinner's prayer. Romans 10 verses 9 to 10. Okay. Yan. If you declare with your mouth, ito kasi yung ating basihan. Kung bakit nililid natin, ipinag-pray natin, bago natin ipag-pray yung baguhan, sinusure natin na they have the chance to receive Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Kasi ito po yung ating basihan. If you declare with your mouth, pag sinabing declare, talagang sasabihin mo, you need to confess, isn't it? Oh, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Verse 10, sabi niya dyan, for it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. So ito po yung ating basihan. Kaya napakainam po na ililid natin sila sa Panginoon na nandun that they're going to accept Jesus Christ as their Lord and personal Savior. So ipag-pray po ninyo. No. Sabi niyo sa pamilya niyo, mag-pray nga po tayo. Ayan, sundin po ninyo itong panalangin na ito. Lead them in a sinner's prayer.
And I believe that God will honor your faith. Hindi mo lang alam kung anong gagawin din ng Panginoon. No? As you also help them to declare and believe that they will accept Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Let's go back to 1 John 5, doon sa 10 to 12, sa ating conclusion. So sabi diyan, whoever believes in the Son of God accept this testimony. Whoever does not believe God has made him out to be a liar, because they have not believed the testimony God has given about His Son. Verse 11. And this is the testimony, God has given us eternal life, and this life is in His Son. Kaya tunay mga kapatid, na nagbibigay po ng buhay na walang hanggan, ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Verse 12. Whoever has the Son has life. Kaya kung sino man ang mayroong Jesus sa kanyang buhay, siya ay may buhay. Whoever does not have the Son of God does not have life. So nagpapatunay lamang po na kung may Jesus na naghahari po sa buhay ng isang tao, tunay na may pag-asa at hawak-hawak na niya ang buhay na walang hanggan. Kaya right now mga kapatid, you and me, hawak-hawak na po natin ang buhay na walang hanggan. So huwag po nating hahayaan na yan po ay nakawin ng dyablo. Dahil ang trabaho ng dyablo to steal, to kill, and destroy. Gusto niyang nakawin yung hinahawakan mong buhay na walang hanggan. Gusto niyang sirain. Gusto niyang patayin ang iyong pananampalataya. Kaya wag na wag po natin siyang bibigyan ng pagkakataon. At ano po ba yung chance niya sa buhay natin? Did you know na may chance si Satan na sirain ang buhay natin pag nakawan tayo? Pag meron siyang nakikita sa buhay natin na talagang kakampi niya. Ano ang kakampi niya? Ito yung tinatawag na sin, kasalanan. Sin is the bondage of Satan in the life of a believer. Sin is the foothold of Satan in the life of a believer. Kaya kung meron siyang nakikitang kasalanan, yan yung magiging butas para ikaw ay kanyang patayin, nakawan, at sirain. Kaya huwag natin siyang bibigyan ng pagkakataon. Kung may nagawa man tayo hindi tama, no, nandun ka agad na humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kaya nga panatilihin natin ang repentant heart. Isang puso na nakaka-realize ka agad na mayroon tayong hindi ginawang tama, and we can ask God na, Lord, forgive me, Lord. Ano ba yung nakita ko, Panginoon? Ano ba yung nasabi ko, Lord? Forgive me. And the promise of God, He is just and faithful to forgive us. So yun po yung kagandahan mga kapatid. And we believe it by faith. Kaya masaya tayo nakakapamuhay sa mundong ito. Kasi kinakailangan enjoyin na rin po natin ang buhay kahit nandito tayo sa mundo. Remember Jeremiah 29 verse 11? Dapat yung package 1 na i-enjoy na natin sa mundong ito. Sa mga DTC student, di ba, may package 1 at package 2. Yung package 1, enjoy na natin. No? At ang package 2, to give you hope and a future. Which is, the eternal life, hawak-hawak na po ng bawat isa. So mga kapatid, ito po sana yung magbigay aral sa bawat isa sa atin, na huwag nating kalilimutan dahil ikaw at ako ay tinawag ni Lord at binigyan ng pagkakataon na makakapiling niya pagdating ng takdang panahon. So salamat sa kanyang banal na salita at muli po tayo po ay ginabayan ng Panginoon. Panginoon, salamat Lord God at muli napakinggan namin po ang iyong salita o God, na kung ano po yung gagawin namin in order to inherit eternal life. Tunay po, Panginoon, sa iyo lamang, O God, ang kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Salamat, Panginoon, dahil pinili mo po kami, O God. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo ng chance ng bawat isa. Kaya dalangin po namin, O God, hawakan mo po ang aming mga buhay.
Huwag mo po kaming pababayaan. Sa aming mga kahinaan, palakasin mo kami, Panginoon. Sa mga bagay-bagay na nagagawa po namin, O God, na hindi nakakalugod sa iyo, nandun po, Panginoon, kaagad yung realization, nandun po kaagad, Panginoon, na kami po ay humihingi ng tawad sa iyo at nagpapakumbaba sa iyo. Panginoon, salamat, O God. Salamat sa iyong gabay. Salamat, Panginoon, sa ginagawa mo at gagawin mo po sa buhay namin. Salamat, Lord, at ibinabalik ko sa iyo mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko sa amin.